Kunin mo ang telepono. Tawagan mo sila at sabihin, kunin nila ang mga ito. O, kakansilahin natin lahat ng visa ng Pakistani at Bangladeshi. Masisiguro ko agad nilang sasabihin, oo, ibalik at ipadala niyo sila sa amin. O sige. Sa matagal na panahon, ang mga katulad ko ay nagbabala na sa inyo tungkol sa tinatahak na landas ng lungsod ng New York. Sinasabi na namin sa inyo na ang New York ang magiging susunod na London. Hindi aksidente na ang dalawa sa pinaka-iconic nating lungsod ay nasakop ng Islamismo. Hindi rin naman nalalayo ang Sydney at Toronto. Sa tingin mo ba nagkataon lang yon? Bakit kaya ang dalawa sa pinaka-liberal at pinakamulat nating mga lungsod ay napasa ilalim sa Islamismo? Maaring nasakop sila ng mga Chino o Hindu, ngunit malinaw na hindi ganun kalaki ang pagsalungat ng mga kulturang iyon sa kanluraning sibilisasyon o mga pagpapahalagang kanluranin kumpara sa Islam. Nakita ng Islam ang pagkakataon at sinamantala nila ang ating mga liberal, inklusibo at mulat na prinsipyo at ginamit nila ito laban sa atin. Makinig ka, ipapakita ko ang ilang video mula sa weekend sa New York City. Pwede ba itong mangyari kahit saan sa mundo ng Muslim, lalo na pag may digmaan? Ang Saudi Arabia at UAE ay literal na inaaresto at pinapaalis ang mga taong sumusuporta sa Islamikong rehimen ng Iran matapos bombahin ng rehimen ang dalawang bansang iyon. At ayos lang yon at lubos na maintindihan. Hayagang traidor ang mga taong ito. Inanggap sila ng kanluran, yakap, binigyan ng pinakamagandang edukasyon at pantay na lugar sa hapag. Ginagawa nila ito kapalit ng pagsira sa bansang nagbigay sa kanila ng magandang buhay. Pero galit pa rin sila roon. Ano ang pinapakita nito sa iyo? Ipinapakita niya na hindi tugma ang Islam sa kanluraning sibilisasyon. Yan ang ibig naming sabihin. Ikinasal siya kay Propeta Muhammad nung 6 na taong gulang siya at nasa 50 anyos na ang propeta. At naging ganap ang kasal nung siya ay 9 na taong gulang na ang ibig sabihin ay pakikipagtalik, ang pagpormalisa ng kasal. Oo, magkaibang pagtatalik at panggagasa. Pareho lang yon kapag 9 na taong gulang ang pinag-uusapan. Sa tingin mo ba posible ang pakikipagtalik na may pahintulot sa isang 9 na taong gulang? Oo, pero hindi? Oo, hindi. Maaari ka bang makipagtalik na may pahintulot sa isang 9 na taong gulang? Oo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka bagay sa bansa ko. Dahil naniniwala kang okay ang pakikipagtalik na may pahintulot sa bata. Hindi sila nandito para makibagay. Hindi sila nandito para maging bahagi nito. Nandito sila para sakupin. Nandito sila para sirain. Hindi sila titigil hanggang sa bumagsak ang kanluran. Kaya ang tanong, bakit natin ito hinahayaan? Ipapakita ko sa iyo kung anong ibig kong sabihin dyan. Ipinapahayag natin ang ating suporta para sa Islamikong Republika. Nakakahiya! Ipinapahayag niya ang kanyang suporta sa Islamikong rehimen ng Iran, ang mismong bansang kagalit natin sa digmaan. Nakakahiya. USA! USA. Nakakahiya ka, USA! Ang karamihan sa kanila ay mga Muslim. Karamihan sa kanila ay hindi naman mga Iranian. At siyempre, may ilan ding mga nagagamit na tangga. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Nagagamit lang sila. Hindi natin sila kailangan o dapat alalahanin. Wala tayong magagawa tungkol sa kanila. Kaya huwag mo na isipin. Madali lang naman silang harapin. Ang Iran, ang pangunahing haligi ng pakikibaka laban sa imperialismong Amerikano at Zionismo ngayon. Ang Islamikong Revolusyon noong 1979 ang nagsilbing mitsa ng anti-imperialismo at anti-okupasyon sa buong mundo. Amerika muna. Ang ibig niya sabihin mga bankero muna. Ibig niya sabihin World Street muna. Ang gusto niya, reparasyon muna. Dahil ang digmaan laban sa Iran at ang genocide sa Palestina, ito ay digmaan ng World Street. Isa itong digmaan ng mga bankero. Ano ang krimen ng Iran? Ano ang krimen ng Iran? Hindi Iran ang tinutukoy, kundi ang Islamikong rehimen na bumihag sa 90 milyong tao. Ito ang Islamikong rehimen na kinahuhumalingan ng mga taong ito. Mahal kong Abbas, nasaan si Imam Al-Roza? Ganito tratuhin ng rehimen ang sarili nilang tao. Ano pa kayang gagawin nila sa iyo? Ano kaya gagawin nila sa mga hindi naniniwala? Niyang mga Sunni hindi nila matanggap. Isipin mo kung anong gagawin nila sa mga di naniniwala.
Ipapakita pa ako ng ilang video sa'yo. bansa na nagpo-produce ng lanes at gas na tumatangging magbayad ng tributo. Bakit natin ito hinahayaan? Nakikipaglaban tayo sa kanila. Hindi ito malayang pananalita mga pare. Paninira ito. Isipin nyo, noong dekada 40, pinayagan nating mag-rally ang mga Nazi sa New York. Isipin ninyo yon. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Sorry, ayaw kong masaktan ang pandinig nyo. Di sila. Di nila alam paano sila pinayagang gawin ito. Tignan ninyo. Tinatakpan pa nila ang mukha nila at tinatago ang pagkakakilalan dahil baka maaresto sila kahit kailan. Walang umaresto o gumagawa nun sa kanila. Sobrang niluloko na tayo. Pinagtatawanan na nila tayo. Oo, alam ko. Sa isang banda, talagang dinudurog natin sila sa labanan. Pero pinagtatawanan pa rin nila tayo dahil kaya nilang pumasok sa mga bansa natin at lasunin ang isipan ng mga uto-uto sa atin. At nakakahanap pa sila ng mga taong madaling gamitin. Tingnan mo ito. Hindi ko alam kung ilan na nakikita mong ganitong tao. Sa totoo lang, wala. Tama naman ang teorya ko. Mga 70 hanggang 80% ng mga taong ito ay mga Muslim, yung mga normal na Muslim. Lumaki sila sa Amerika, sa UK, nagalit sa mga bansang kinalakihan nila dahil palaging sinasabi ng mga magulang nila, imperialismo ng Amerika yan. Ang UK ay tuta ng Amerika. Kinamumuhian nila ang mga Muslim. Kinamumuhian nila ang mundong Islamiko. Gusto lang nila tayong patayin lahat. At itong mga tanga, hindi man lang nila naisip, kung galit talaga sa kanilang kanduran, bakit pinayagan pa silang pumunta rito at makinabang sa lahat ng meron dito? Hindi nila tinanong ang tanong nga ito. Sino bang dapat sisihin dito mga pare? Sabi ko nga, isipin nyo, papayagan ba noon ang pro-Nazi magprotesta sa Times Square noong dekada 40? Isipin nyo lang kung paano sana nangyari yon. Isipin nyo lang kung paano sana hinarap ni Roosevelt yon. Ngayon alam ko na. Ngayon alam ko nang talagang mahalaga ang malayang pananalita, lalo na sa Amerika. Napakadogmatiko ng Amerika sa malayang pananalita. Ngunit malaya ba talaga ito? O isang paraan lang ng paninira o pagtulong sa kalaban? Ano ba ito? Bakit natin ito pinapayagan? Sinasabi ko, ibalik ang kaso ng pagtataksil, arestuhin, at ikulong ng matagal ang mga ito. Siguro magtayo pa ng bagong kulungan para mapag-isipan nila ang kanilang mga desisyon. Pag-isipan nila pagkakamali nila, tapos paglabas nila, ipadala sila sa gusto nilang bansa. Ipadala sila doon. Ang sinasabi lang ng argumento ay, dahil ipinanganak sila dito, mamamayan na sila at wala tayong magagawa. Hindi. Malinaw na nagpapakatuta ang mga taong ito sa dayuhang kapangyarihang kalaban ng Estados Unidos. Ipadala natin sila doon. Hindi na kailangan ng paintulot sa mga gobyernong yon. Marami sa kanila ay mga Pakistani. Marami rin sa kanila ay mga Bangladeshi. Damputin mo ang telepono, tawagan mo sila. Sabihin mo sa kanila, kunin nila ang mga taong ito o kakanselahin natin lahat ng visa ng mga Pakistani at Bangladeshi. At may ipapangako ko sa iyo, sa isang iglap lang, sasabihin nila, oo sige, ibalik niyo sila, ipadala niyo sila sa amin. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko kung gaano kagusto ng mga namumunong elite sa mga third world na bansa na magbakasyon sa London at New York. Gusto nila yon. Malaking problemang pampulitika ito na kailangan ng seryosong solusyon. Ginagamit laban sa atin ang ating mga pinahahalagahan. Ano nga ulit ang kasabihan? Kapag niloko mo ako minsan, kasalanan mo. Kapag niloko mo ako ulit, kasalanan ko na. Niloloko nila tayo halos araw-araw. Kung nagkaroon man ng alinlangan tungkol sa katapatan ng mga taong ito, dapat wala ng alinlangan pagkatapos ng Oktubre 7, 2023. Lalo akong tumibay pagkatapos ng Oktubre 7, 2023. Kasi sabi ko, Diyos ko, tingnan mo sila. Nagsasalita sila ng may puntong Amerikano at British, pero suportado ang Hamas. Di nila kayang kondinahin ito. Sinasabi pa nilang, suportado nila ang Hamas. Controversial man, para sa akin, mandirigma para sa kalayaan ang Hamas. Ano una mong reaksyon ng salakayan ng Hamas ang Israel noong Oktubre 7? Ito ay paglaban sa okupasyon laban sa mga Palestino. Sa totoo lang,
Naging simbolo ito ng pag-asa para sa akin. Sila ay mga mandirigma para sa kalayaan. Hindi sila terorista, media lang nagpapalabas ng ganoon. Mga mandirigma para sa kalayaan ng Hamas. Para sa kanila, ang pakikibaka para sa kalayaan ay may kasamang panggagahasa, pananakit, at pagpatay sa mga sanggol, kababayhan, at bata. Iyan ang definisyon nila. Sige. Kapag tama ang tugon natin, bigla silang nagiging human rights activists at sinasabing may namamatay sa Gaza. Ang parehong mga tao ay biglang tumatahimik kapag ang Islamikong rehimen na taga-suporta ng Hamas ay pumapatay ng 30,000 ng sarili nilang mamamayan. Wala silang sinasabi. Malinaw na malinaw. Hindi iniintindi ng mga taong ito ang karapatang pantao ng sarili nilang mamamayan, lalo na ang sa atin. Walang pakialam sa karapatang pantaw. Ginagamit lang nila ito para lokohin tayo. Oo, maaaring naloko nila tayo minsan 2 beses, pero tama na. Ibalik ang batas laban sa pagtataksil dahil iyon ang tanging solusyon sa problemang ito.